Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Hello, good evening, good morning from Manila to New York and back. We're back here. Sorry, technical difficulties again. And tonight, wala si Doc Matt. Nag-enjoy sa Binondo food tripping. So hopefully next week, makasama natin siya. But tonight, tayo muna mga sisters. Yes! Good evening! Okay, happy February and belated happy Lunar New Year to everyone na nagsa-celebrate. At ngayon nakapula tayo sa ating Feb-Ibig month. So to start this month, so this would be a series of topics about midlife crisis and love. Different variations and experiences with love as we know it. For this day, ang i-discuss natin yung first kilig natin. Anything about first love, first crushes, first relationships. And I think it's also nice to discuss about how it molded us and how we view love now as midlife, as young millennials, I guess. How we traverse different relationships, diba? Okay, so ako na mag-start. Sige, go. Diyos ko. Wala na tayo pakilala, ganyan. Okay na, kilala na tayo. Oo nga pala. Okay. Your sisters. I'm Raquel. Shako. And on behalf of Mama Pen and Sir Matt, I'm Julie. Thanks for joining us tonight. Nakalimutan talaga, naghang. Oo okay. Tapos nagkaroon ng quality, QA. So lang natin, no? I-remind natin sila na we're live na sa FB, no? Simulcasting sa YouTube din right now. Oh my gosh. Naka 60 days na since we started. Correct, we're excited. Diba? Okay. So start natin. Saan natin gusto mag-start? First jowa or first crush? Anong gusto nyong pag-usapan? Kahit siguro. kasi ang first jowa ko, matagal before do sa first crush or do sa first na talagang nahumaling ako na tao. Like I had a very huge infatuation, I guess, nung third year college ako. That was, I guess, when I was 17, 18. Tapos, I've never had an official jowa until I was 26 years old and 2 days. Ang na-realize ko lang is, magic is real. Ay, talaga. Parang kinikilig ka pa. Oo, Disney princess na. Hindi. Ano bumabalik ba? No. Alam siguro to ni Matthew yung story. Nung debut ni May, doon sa cake niya may parang 18 little trinkets. Tapos yung mga 18 wishes, you could get one from it. Ang nakuha kong trinket is binoculars. Tapos ang note na nakalagay is, the love of your life is in a land far away across the seas. So since then, parang ang mindset ko is ang one true love ko is overseas. Wala sa Pilipinas. Kasi Macho talagang alam mo naman si Pacho, consentidor din. Yes, nasa ano. So, when I moved to Cambodia for my first project, that was 2010. Ayan. 26th birthday ko, ang ginawa namin with my friends sa mga Filipino, we did like a river cruise between, so, sa Cambodia, ang Cambodia, sa gitna ng Cambodia, merong lake.
Tonle Basak. So si Tonle Basak empties directly sa Mekong River. Ang Mekong River naman covers the whole of Cambodia. So yung Tonle Basak River tsaka yung Mekong, nagmingit sila sa Phnom Penh. Okay. So doon yung river cruise. Ang sabi sa akin ng isang friend ko, pagdating natin dun sa junction, make a wish. Okay. So, since birth ang lola nyo, ang wish ko, sana magka-jowa ako. Natupad ba? Oo, after 2 days. So, birthday ko is 24th. January 26, I met someone. And then he eventually became my first jowa. Okay. So yun, magic is real for me. After 2 days, going back sa yung magic love. So I think First yung love. yung experience na yon, ang naging basis ko, again, I'm a very hopeful romantic person. You know, I believe in love, na kahit you've undergone a lot of heartbreaks, nandun pa rin yung default mo na there's love in any variations, kumbaga. I think ang nagstay with me since that is yung hoping tsaka wishing for a happily ever after kahit na ano mangyari. And syempre, ilang taon lang ako noon, 26. Syempre, ang knowledge ko with relationships by that time, very, very, very juvenile pa. So Pero I learned a lot from college that. yan, di ba? Tama ba? Julie, college? First infatuation ko college, pero yung first relationship ko, working na ako. Professional na. Parang yung talagang yung first crush ko na talaga ang tagal-tagal. Napaisip. Okay. Yung first crush ko na tagal-tagal, yun nga, from third year college to fourth year. Kung sino, hindi nyo kilala. May crush naman ako nung high school, pero hindi naman ganun katindi. Na talagang nag-flames tsaka nagka-camel ako ng names na. Nagpa-flames ka? Pini-flames mo? Of course. Tsaka syempre High school astrology. na? High school ka? High school. High school. Hindi, nung high school naman kasi nung high school, like, I have crushes, pero I've always felt na parang huli ako with our peers. Number one, age-wise. Na parang lahat na nagkaka-crush, nagkaka-jowa. Ako pa lang is, yung sabi nga ni Ma'am Amo raw, di ba na, tingnan niyo yung isa, like, parang, ang iniisip pa rin laro. Parang ganon. Parang, I've always felt na huli ako with respect to other aspects of my life. So, even though I had crushes, iba pa rin yung I was really in a relationship until I was 26. Na doon lang talaga na parang, okay, who am I as a partner romantically? And at the same time, marami ko natutunan sa sarili ko, tsaka in dealing with other people. Yun. Kayo. Ikaw, Cherry Lee. Ayan, si Cherry Lee sa very opposite naman. Mas makulay ang ano niyan eh. Okay. para yung from opposite side of the spectrum. Yung late bloomer, tapos ikaw yung kajawa na. Mahagang ano. Oo nga. Crush. Meron akong crush, no? Di ba? Usapan naman wala mag-name, no? Bahala na. Pero kasi, yung... Parang kinikilig ka pa rin, ah. Paano wala pa? Hindi. Kumbaga parang, yung crush ko nung high school, hindi naman siya yung naging, kumbaga parang jowa mo eh. Parang ganyan. Diba? And hindi ko na kasi ma-remember yung, kumbaga parang yung sinasabi kasi ni Julie, kaya ka napatanong na parang nung college siya, diba, na yung talagang parang malalim yung crush. Siguro that time kasi is, wala pa akong ganoon. Elementary, high school. Elementary, wala pa akong ganong muwang. Siguro nung high school na mga second year din siguro, ganyan. Yung parang yung crush na, alam mo yung parang, di ko nga alam kung crush na ba yun or paano ba yung leveling ng admiration. Di ba may infatuation, merong crush, parang ganyan. Pero alam mo yung, alam mo
Na kung ikukumpara ko yung noon tsaka yung ngayon, yun yung parang kilig bata lang. Kilig bata na parang, kasi ganda ng forma niya, matikas siya, parang ganyan. So parang ang crush noon sa atin is more on sa itsura lang 'di ba? I think yun doon lang naman talaga nag-i-start yun. Parang crush mo siya because of yun sa itsura siguro, the way na yung posture niya, yung pananamit niya, malinis, parang ganon. Di ba mabait? Hindi ko alam kung mabait. kasi crush mo lang, di ba usually pag may crush ka, di ba, Julie, layo lang naman di ba? And then syempre, nung panahon naman natin, di naman yung babae yung lalapit or something. So parang yung kilig mo lang is from afar. Yes. Yung tipong inspiration mo lang pumasok sa school para makakilay. Di ba tapos pag naka-break kayo, di ba? Kaya nakatambay ka lang sa isang lugar, tapos makikita mo lang siya, parang kikiligin ka. Kikilig na parang, alam mo talaga yung kilig na parang bata na kilig. Parang naiinis ka sa kilig na nararamdaman. Katabi mo ba si Carmelo? Ko yun. Parang hindi man lang kinakahiya, pero parang hindi mo na rin uulitin. Grabe. Ano to? Kasi Julie. Alam mo parang, basta pag kinikilig ka kasi talaga yung kilig na bata, alam mo yung kilig na bata na parang naghaharutan kayo nung kasi may katabi ka, di ba? Papaluan kayo. Di ba? Tapos yung parang classmate mo pa, mga asa, tatawagin yung... Uy, si ano. Uy, si ano. Huwag kayo ganyan. Pero, di ba? Kunyari, ayaw mo, pero kinikilig ka din. Parang ganyan. So, yun lang yung nare-recall ko. Na okay lang, pero parang kung mabibigyan ako ng chance, parang hindi ko nababalikan yung gano'n na... Siguro dahil gawa ng bata ka pa, hindi ka pa aware doon sa ano yung magiging dating nung actions mo that time. Kasi, yun nga, siguro wala kang self-awareness pa or hindi ka masyado pang nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao. Parang ganun. Okay. Si Raquel. Ang ko na, bes. Parang wala akong wala lang kilig Walang kilig. Hindi kasi na-relate ko lang yung sa sabi ni Julie kanina, yung nagpe-flames. Sabi ko talaga ba, high school? Parang naalala ko kasi, elementary pa lang, nagpe-flames na ako ng crush ko. Kasi parang yun lang yung naging, yun naisip ko ngayon na parang basis mo ng yung kilig. Yung first kilig mo. Pero siguro yung doon sa side naman na, kumbaga, parang yung, nakakiti si Cheryl siya. Nakakwento lang naman to ni... Basahin mo yung sa chat group. Naka-live kasi tayo Oo nga sayang wala si Stephen Ito naman, nakwento lang sa akin. So, yung unang daw niya, sabi ni Stephen. Sino nagkwento? Tago mo sa pangalang Stephen. Si Stephen nala, pinapakwento niya to since wala siya, tsaka si Matthew. Pareha silang wala. Siniwala, laglagan may tanong doon. Ay, dami tanong ko. What makes you... yan. Ay, sagot, i-PM mo nga, Stephen. What makes your first jowa daw memorable? Ano daw? Checo, ba daw naging memorable yung Si Julie muna. Crush lang muna. Jowa na nakalagay jowa na agad. Whether siguro seryoso or what. Or sa akin, memorable siya. Kasi, again, single since birth. I know, no boyfriend since birth. Tapos nung nagka-jowa, doon ko na-feel na parang I'm really taken care of. Tsaka yung reality that being a trans person, that someone would really love me for me, na regardless kung ano sasabihin ng society. And also disclaimer, hindi siya Filipino kasi. So maybe that's something na advantage in a way na we were accepted. Tapos, nandun pati yung Diyos ko. Hindi mo sasabihin pero gagawin niya. Like, halimbawa, sinabi ko sa kanya like, I love flowers. Alam mo yun, nandun yung nagbibigay siya ng attention with the idea na
what makes the person happy. So sabi ko sa kanya, sex kanya one time lang siguro na I love receiving flowers. Tapos after a few months, wala lang, magbibigay siya ng flowers, parang gano'n. Yung tipong realization na if the person really is interested in you, magbibigay ng effort. Kumbaga, aalamin niya yung inner world mo. Kaya, parang yun yung naging baseline ko na with all my relationships, nandun yung parating hinahanap ko na ano yung level of interest mo sa akin to the point na kikilalanin mo ako, kikilalanin mo yung mga mahalagang tao sa buhay. Sa Cambodia ba to, Julie? Yes. Okay, so medyo ini-imagine ko kung sino. Tsaka ako kasi, baliwag naman kasi ako as you know. Ito, alam to ni Masha talaga, pagiging hopeless romantic ko. Na ako yung tipong halimbawa, binigyan ako ng flower ng jowa ko. The first bouquet ng flowers, pinipress ko siya sa libro, pinapatuyo ko siya. Ang reason ko being is that pag kinasal ako, yung mga dried flowers and gagawin ko siyang beads. Tapos yun yung gagawin kong cord na gagamitin ko sa kasal ko. Ay, bongga! Gano'n ka long term yun. Yes! So, naitago mo ba yung mga... Siyempre nga nag-break up na wala na, natapon na. Sana pala inipon mo lahat ang kasunod. Pero it has been a habit. Pero totoo, anuhan ko lang yung sundan ko lang yung kay Julie. Kasi siguro yung first is ako kasi parang sa pagkakakwento ng kaibigan ko. Siya, kumbaga parang syempre nakatingin ka na iyon na, 'di ba? Parang on a long term. Siguro ako parang masasabi ko nandun na siya sa kumbaga yung first is serious type talaga. Kumbaga seryoso. Kaya nga iniisip ko yung mga first kilig, parang it follows na lang eh. So parang kasi nag-build siya from a friendship, tapos yung pala papunta na siya doon. So kumbaga parang parang nakot ako unguarded, parang gano'n na ako rin sa sarili ko, pero hindi pala ganun din sabi ng kaibigan ko, hindi siya tumatawa, hindi makatiis sa live chat. At, ayun na, ikaw na magkakwento. Ayan na, parang meron. Bilisan mo, bago ka pa mawala, mag-share ka na. Okay. Ayan. Am I loud and clear? Yes! Bilisan mo, baka mawala. Bago ko simulan, kung hey Fat Choy, welcome to the Love Month and happy 60 days to us sisters. So thanks so much. Yes! Now, katulad nung kinoment ko, so good morning, good evening from Manila to New York and back. So katulad nung kinoment ko lang, mabilisan lang bago ko mawala, is nauna kasi sa akin yung mga ginagawa ng magjowa bago magkaroon ng jowa. So, siguro one of the disclaimers, no? Because those are the things that we're going to talk about tonight, eh. What makes our first jowa memorable? Has any of those traits from the first jowa, from the first ever relationship, marked so much in our hearts or our experiences that it was part of our standards now in our midlife, or any succeeding relationships that happened thereafter, no? And then finally, what were the learnings that we have gained from that first experience that we were able to make use as we move forward as we age, no? And I guess what's important also is not who that person was, kung sino man yung unang-una na yon, or when did it happen, because obviously we were still young then and we don't know better. What's important is the experience, that we were able to experience it, that we were able to learn from it, and we were able to not only learn from it, but move forward, no? And I guess what I wanted to start first, at hindi ako nagbibiro, I was doing yung mga ginagawa nga ng magjowa before magkaroon ng jowa. So the intimacy came later. Yung maturity in a relationship came later. Everything we're all about
infatuation, we're all about pagiging mapusok. And I guess, yun yung mga bagay na parang, okay, so nalito pa ako nun. I'm not going to name names, I'm not going to mention when it happened, but when it happened, all I know is that meron akong perception of love, of being in a relationship na very movie-like. So ako, as a younger version of myself, ang iniisip ko lang palagi, ano ba yung sa pelikula? But really, I don't even know what the rules of the engagements were. Wait, anong genre ng pelikula yan? Romance ba? Baka naman horror film. Anong genre ng pelikula? Alam mong lumaki ako sa Titanic. So, oo nga. Yes. I've always been very focused sa Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater love story. No? By the way, kabisado po ni Stephen yung ano ng Titanic, yung script ng Titanic. Oh, 7 times mo na panood. Sila ni Larry. Ay, nako. Yan tuloy. Nausog. Nausog mo tuloy, Julie Nagbibigil. George, magbigil ka na. Sindi ka na kandila, George. Oh my gosh. Yan tuloy. Ang dami pa ng tanong. Di ba? Ang dami tanong na iniwan ni Stephen. Kayo na sumagot ng tanong niya. Ano yung mga tanong? We'll also Paano nag-sem? Ayan. start. Ayan. Dapat yata pag siya'y nagsasalita, wag tayong magsalita Oo nga. Okay na muna sumagot nung iniwan niyang tanong. Ang dami Isa na lang Ang sasagutin dami. ko nga Sige. Ito Kung yung ano mga mo notes ko. Sige. What makes Sorry, your nag-take first down jowa daw memorable? And Yes. why? Are there any traits from your first jowa that we might have or have not included as part of our standards in our relationships after? Parang ganun. Or siguro i-compare mo lang sa now mo. Parang ganyan. And then, ano yung mga natutunan mo doon? So, experience, how it made us feel, how we learned from it, and how it was crucial for us in our age right now, no, sa midlife. And then, realizations. So, sagutin mo na. Ikaw, binasa mo na rin lang. Nasagot ko na yung first, yung why it made me memorable. Yung memorable, di ba? Yeah. Ay, ako hindi ka pa nasagot. Yun muna, isa-isa kasi Checo, ang haba nung... Binasa ko lang para may babalikan tayo. Okay. Memorable. Why is it memorable? Ako sa akin, syempre memorable din. Maraming maraming learnings. Sabi ko nga, yung first is ideal. Kumbaga, nandun ka sa isang, naalala ko nga nung high school. Syempre, yung mga friends ko nung high school, para sila may mga jowa na during high school. Hindi ko na lang sasabihin yung mga pangalan ko sino yung mga jowa. Baka balikan ako Pero, parang, as I recall, parang yung perspective ko, pag nagpapayo sa kanila is, para bang andun ako pala sa, yung parang, hindi siya reality Parang andun ako sa ideal. Kumbaga ako kasi hindi ko pa naramdaman during that time yung first relationship. Pero kumbaga yung naipapayo ko sa kanila, parang nung nare-recall ko, parang napaka-unfair pala kasi wala ako doon sa situation. Kumbaga, actually si Cherry Litz, kaya ako yan naging ka-close. Kasi, di ba wala ako name dropping? Wala naman. Kaya nga, wala. Kaya kita naging ka-close kasi tinatwasan yung mga kaibigan niya. So, kumbaga ako yung nagiging, lagi akong third wheel, para sidekick, gano'n. So, pero yun nga, as I recall, parang nung nagkaroon ng friend ko na kwento, parang, hindi pala ganun. Parang, andun, yung ipinapayo ko pala before sa mga barkada ko is,
ideal lang siya. Pero hindi siya yung reality. Kapag yun yung pagkapatungkol doon sa ano. Pero yung doon sa on my personal experience naman, memorable, definitely memorable. Kasi I think kahit pa paano naman matured enough na ako yung kaibigan ko pala. Matured enough na nagka-first jowa siya sa kwento niya. So yun. So sa first yun yung ano, kumbaga seryosong type. Unlike siguro yung kay Julie. Kaya parang nakafocus din ako during that time na on a long term talaga yung parang first and last. Ganun yung mindset. Ikaw ba, Julie? Ganun yung mindset mo noon? Oh. Yes. So parang iyon na. Yan. Okay, ikaw, Checo. Sagutin mo na yung ano. Sabi rin nung kaibigan ko. Ang dami niya namang friend. Hindi ko kilala. Pero hindi, sige. Seriously. Siyempre, nung first jowa ko nung high school, wala naman akong seryosong jowa nung high school. Isa lang naman. No? I would say na... Sino ba yan? Oh. Joke lang. Anyway, kumbaga parang... ano yung tanong? What makes it, parang memorable? Siguro kasi yung tatandaan ko kasi noon, ano ba? Pero kasi, sundutan ko na yung sinabi ni Raquel, kaya rin kami naging close ni Raquel kasi, since siguro nga, dahil parang masyadong mababaw pa yung pagtingin natin sa mga relationship, parang ganyan, kahit naman sa pagkakaibigan, di ba, parang nagkakaroon na ng selosan, parang wala ka ng time sa barkada, parang ganyan. So, yun yung nangyari sa akin. Kaya nga sabi ko nga, sa mga kabataan ngayon, huwag muna kayo mag-jowa high school, kaibigan muna. Kasi kapag darating yung time na mas importante pala yung bumuo ng kaibigan kasi sila yung makakasama mo. That's a good advice. Pero anyway, ano na naman yun? Para sa akin lang naman yun. Yung mga nakahanap naman ng, di ba, may mga high school tayo. Meron iba, bibihira lang naman yan. Mga ilang porsyento lang naman yung nakakatuluyan mo. Parang mo. Pero seriously, as much as possible, di ba? Siyempre, very young age, right? So you wouldn't really know kung yung ba talaga is real love or parang, yun nga, yung parang kilig na dahil sa kabataan mo, it's your first time. Yun nga, sabi ko nga kanina, yung unang crush ko, hindi ko naman yun yung naging jowa ko, parang ganyan. Or naging boyfriend at that time. Pero siguro natatandaan ko lang is, ang nare-recall ko lang talaga yung parang mga kulitan, maaga papasok, parang ganyan. Di ko alam, di ko na ma-remember kung nag-uusap na ba kami na ng future or dahil hindi, parang wala pang ganoon. Walang ganoon. Actually, parang walang ganoon kasi parang siguro masyado pang bata, no, to really, kumbaga parang remember ano yung mga dapat pag-usapan, parang ganyan. Ang mas natatandaan ko talaga is yung first heartbreak siguro. First heartbreak na parang, syempre, akala mo siguro dahil yun na yung first ganun love din ba yung mo first din. Mo? Parang siya na rin yung forever mo? Parang ganun hindi ko alam. Hindi pa. Hindi pa nga. Actually, baka may selecting parang wala ka ng memory. Hindi kasi, siyempre parang alam ko nasaktan ka. Parang ganyan. Right? Alam mo naman yun. Ikaw na kaya magkwento. ang lungkot naman nun. Ay, ayan. Ang lungkot. Ayan, wag ka na mag-video on. Oo nga. Hindi kasi, ang comment ko lang doon, nalulungkot lang ako na mas may impact sa'yo yung first heartbreak kaysa yung first jowa. I understand na mga bata tayo noon. Pero, kasi diba, ang kagandahan naman ng first jowa is, yun yung mga kilig talaga eh. Yun yung mga bagay na hindi pa rin mapapalitan ng, alam mo yun, very innocent na level ng kilig, na a simple first holding hands, yung nakakaihing level. Yung first kiss on the cheek, tapos yung
first na, ano tayo na ba? Yun yung mga ganong level, yung masarap balik-balikan kasi hindi na yun mauulit. Kumbaga nga, na virgin ka nun eh. Alam mo yun? Yun yung pakiramdam ko. And yun yung masarap balik-balikan. And I guess, yun yung mga bagay din na, kasi, yun din yung nagiging anchorage ko. Yun yung simula nung, ay, paano kaya yung magle-level up? At doon naman din ako nagsimula din to compare. Tapos nagle-level up nga. Ano na yung masigit na kaya kong gawin? Ano yung masigit na ano? And I guess yun yung ano ko. Siguro parang yung kay Checo. Ako talaga nagkwento. Parang yung kay Checo. Siguro katabi niya lang si Carmelo. Kaya ganyan. Hindi, joke lang. Nanonood siya kayo na. Wala ba? Ano si Melo? Oo nga, no. Pero siguro, tama. Yun din yung yun din yung parang nagdi-disagree rin ako kay Checo yung pagpayo niya doon sa mga kabataan na yung wag muna kayo magjowa, kailangan mag-friendship muna. Kasi may mga kilala naman ako na parang meron namang strong relationship. Pero, kumbaga, as well as meron din namang mga, siguro mas matibay lang friendship ng PIP during that time, best. Kesa joke lang. Ano ba yan? Nakita ka ba na ganito? Siguro. Andiyan pa yata Hindi. Saka online siya eh. Hindi kasi, di ba, may mga classmates tayo. Like sa section natin. So, dahil ako ay nakatira sa bundok, no, pagbigyan niyo ako, para akong two-way radio lang. Okay, 10-4, ako muna. Okay. So, una, siguro, ang kagandaan, kasi eventually we're going to talk about these other things, no? But let's talk about the first jowa muna, the first kilig, yung mga ganyan, and the learning that we got from that. Then eventually, because marami pa tayong ibang topics, it's an entire plethora of love yung pag-uusapan natin for the entire month. Di ba? So, yan, pati audio. We're going to reserve some, unless yung first heart, then maybe we can talk, put a, muna na kilig. And gusto ko lang sagutin yung sinabi ni April Grace de Ocampo La Cuesta, no? Sabi niya kasi, paano ba pakiligin ng isang boss friend? Kailangan ko tong sabihin talaga kasi minention niya yung pangalan ko. So, Foy, wag kang epal, una sa lahat. Pangalawa, simple lang ako pakiligin. Simple lang ako pakiligin. Kasi, bumabalik lang ako. It's very easy for me to go back doon sa first ever relationship, doon sa first na hold hands, doon sa first na kiss, na pagdating doon sa mga bagay na 'yon. Ang bilis kong kiligin eh. Kahit nga yung mga sweet talks lang eh. Kasi, nung nagsisimula naman din ako sa mga relasyon, parang, or doon sa first ever, a simple look, yung eye to eye na magkatagpo yung mata namin, kinikilig ako sa ganun eh. No? Yung, wala pang salita yun just the mere glance of the person. Alam ko na nga, kabisado ko nga pati anino niya eh. Ganong level. No? Alam ko sa peripheral ng paningin ko kung magdadaan siya sa may bintana ng classroom, yung mga ganong level. So, yun yung mga masarap kong binabalik-balikan na, I guess, mga dala nga ng first kilig, no? Ng first jowa. Siguro, ang isang bagay lang, kung meron akong learning sana hindi ako nagmadali na ginawa ko yung mga gawain ng magjowa bago nagka-jowa eh. Kasi, masyadong na-intensify kagad yung expectation ko and level of basta puro sa expectation na dapat kapag magjowa, dapat very intimate to the point of sexual eh, yung ganon. May question daw si Foy for everyone. I have a question for everyone. Nung pure pa ba kayo, like before shit happened? Sorry. Bleep. Who were you before all those heartbreak, before broken friendship, and before all those lies? Who wants to take that? Ang bigat naman. Thank you for the wonderful question, ladies and gentlemen. Miss Universe. Dapat hindi ba? Doon pa nga sa mga unang question ni
I don't see it as like pure before and then hindi na pure after eh. I see it as if like I was in a filter, like carbon filter, different levels of filtration na I need to undergo that course process na from makapal na bato to the finest sand, dumaloy ka doon until makakawala ka in a way. I guess it's different levels of pureness if you want to say it. Kasi yung purity na tinitingnan ko before the relationship is that the innocence na sino ba ako without a romantic person in my life. However, after a few relationships, dun mo marirealize na there's a certain level of pureness na madidistill mo kasi yung the way you love a person eh. Na before yung way mo ng love ng person is dapat ganito, dapat ganyan mo ako mahalin, pero hindi naman pala. So, nag-i-evolve siya. And I think that's, for me, dun nagiging mas pure the way you express that energy of love na hindi siya ownership, magiging partnership, realizing that the person is their own person, they have their own way to show their love, na kahit na you have your own way, aalamin nila, kumbaga, like, kung ano yung love language mo, aalamin nila, iba rin yung love language nila. And then, there's a middle ground na, okay, we can meet there at the same time, let's see how it evolves. So, kaya, I don't want to say na hindi na ako pure because of what happened before. I would just say na mas naging distilled na the way I could, like, process that level of energy. If that makes sense. It does. At saka super agree ako doon. Pero gusto ko marinig din yung mga iniisip ni Raquel at saka ni Checo about this eh. Sige, Checo, ikaw muna. Parang nahiya kayo. Magaganda na tanong April. Samantalang yung eulogy naman, may masabi ko yung lahat. Oo nga, parang mas challenging yung episode ngayon. Bakit gano'n? Bakit gano'n? Hindi, ang natatawa ko. We need to discuss that eventually. Ano yan? Sige, bakit natatawa? Ang natatawa ko, Oo nga. ang dami kasing parang pasa moments ni Raquel. Sa iksi pa lang nung mga napapasali ako dahil sa technical issues ko. Ayan. Sige na, si Parang Jerry puro, Litz na nagkasalita okay, na Checo, ikaw muna. Checo, ikaw muna. Ang iksi lang nung nandito ako eh. Sige na nga, Checo, sige. sagutin mo na. Pero gusto ko lang siguro Kala mo, sige na, sasagutin ko na nga. Anyway, so ang sinasabi ko lang is that I totally agree with what Julie mentioned about yung purification na it's not really losing that purity, but rather you're being filtered over, several relationships. It's like gold na, okay, natunaw ka, naging bracelet ka, natunaw ka uli because you have to go through that process again of another relationship or heartbreak or whatnot, and then you became a ring. Tapos natunaw ka uli, naging necklace ka or whatnot. But basically, you haven't lost that person, siguro, yung self-worth or self-purity, but rather you were able to improve it. I've known several friends that have been with one partner ever since. And some of them were happy, some of them broke up eventually after 20 years of being together. No, and if there's anything siguro, yun lang yung bagay na gusto kong mas ma-share pa na parang, okay, kasi even up to this point na meron akong several na relationships in the past, I still treat each and every new relationship like as if it's my first. Siyempre, with the learnings that came along with the previous one, pero applied na yung learning. Ganon. True. Sige, ako na lang, no? Tapos seryoso na. Sige. Why ko nasabi na mas memorable yung first break up or something? Because
mas matindi kasi emosyon siguro nung na-experience mo yun eh. But I would totally agree with you, Fen. When you say yung mga first kiss, first holding hands, yung mga and whatever na ano, I would say talaga na naging masaya, 'di ba? Parang ganun. Na talagang may mga kilig moments talaga. But since ilang dekada na yung lumipas, so parang mas hindi yun yung naging part ng, I would say, core memory mo. Parang ganyan. So that's why when I answer yung question na ano yung pinaka-memorable and why, it's because siguro nga yung emotion. But I would say na magandang learning or parang somehow stepping stone. Pero para somehow kasi, nung high school naman kasi parang napaka-perfect kasi nung expectation eh. 'Di ba? Parang lahat na nasa set mo dapat ganito. Dapat papasok ka na maaga. Tapos kapag hindi ka pumasok na maaga, alam mo yung mga lahat ng mabababaw din na pwede yung Okay. pag-awayan. Mapag-aawayan yun. Yung parang hindi mo pa problema yun na, uy, meron akong problem sa bahay, 'di ba? Napag-usapan naman natin. Hindi namin yun I would say hindi namin pinag-uusapan yun eh. It's Okay. para everything about ourselves lang, parang ganyan, our relationship, parang ganyan, ano yung kailangan namin gawin today, ano yung plans, parang ganyan. So, for me, hindi ko nilalahat, no, based lang naman to sa experience. It's, kumbaga parang, hindi talaga siya ganoon naging kalalim. Parang ganon. No, na Yung parang, sa first, sa first, pertaining ka yes. sa first mo, no? Siguro, ganun din. Pertaining sa first. Siguro yung sa akin lang, yung to answer lang yung question din. Seryoso na din. Siguro katulad nung nabanggit ko kanina, seryoso. Seryoso na agad ako. Pero kumbaga yung, paano ba? Sige, sorry na. Parang yung first ko kasi is, I think, kasi parang nawalan ako ng tiwala siguro sa sarili ko. Parang, kasi kung yung iba, experiences nila is, sila yung niloko or what. Parang ako Okay. kasi, siguro ako yung nag-break ng promise. Parang ganun. Yung sa Ah. first. So yun. So, kumbaga parang, So nawalan ka ng tiwala in a way na parang could you yung make a sa promise sarili again ko. eventually? Ay, no. Hindi Ano? naman. Mas more on, baka magawa ko uli. Okay. Ayun. So, yun yung Makes yung kumbaga sense. yung tiwala sa sarili, yung baka magawa ko uli. Parang yun yung pero parang never akong nagkaroon ng lose hope sa love talaga. Tawa si Jerry, tawa ka ng tawa. Ngayon, tatawa ko doon sa chat group kasi. Oo nga, yung anak mo gising pa. Hindi kasi, feeling ko kasi yung lahat ng first, para sila yung first natin is guinea pig, di ba? Na parang, syempre wala kang comparison. Paano True. ba ang masaktan nung True, before? So, dapat di mo na uulitin. Parang ganyan. So, parang mali pala yung ginawa ko. So, dapat sa bago mong relasyon, dapat di mo na gagawin. So, lahat yun is, parehas nyo palang dinidiscover. Parang Yes. ganyan. So, parang akala nyo, nung kayo, paano dahil first nyo nga, yun na yung perfect ideal relationship na parang dapat walang titibag dito. So, parang yun nga, nagkaroon kayo ng heartbreak or hindi kayo naging maayos, parang feeling mo gumuho yung ano mo dahil nga parang yun lang naman yung basihan mo. Which is, hindi naman pala. Right? Na yun yung siguro yung gusto ko lang parating din naman sa mga kabataan. No? That's why siguro nasabi ko kanina na as much as possible, focus kayo sa studies and whatnot. Because marami pang mga pwedeng mangyari. 'Di ba? Na hindi naman doon nag-end by having, yun nga, yung mag-boyfriend or girlfriend, parang ganyan. Di naman yan via compliance, then dapat may jowa ka nung high school, parang gano'n. Pero, Malagya ka pala, Jerry. pero kung meron, that's good. Right? Kasi nga yung sinasabi ni Stephen kanino na yung mga kilig, for sure naman meron, of course, no? I will not deny it. But, since yun nga, as we move on, as tumanda tayo, alam mo, na yun siguro kasagutin ko na yung tanong dito na parang how would you compare it dun sa mga standards mo after? 'Di ba? Ang layo.
Ang layo, for sure. Kasi right now is, I would compare, siguro compare ko na siya sa husband ko na, parang gano'n, or sa relationship ko with my husband. Lahat kami kasi is, na pag-uusapan namin, up to sa pinakamaliit na bagay, di ba? Hanggang sa pagpaplano in the future. Parang gano'n, very open. Magkakagalit kami, but at the end of the day, hindi naman minsan tinutulugan namin. Pero kumbaga parang pinipili namin na magkaayos. Parang ganyan. Okay. Kasi nga, based na dun sa mga naging experience mo, di ba? Doon sa mga previous relationship mo. So lahat ng yun, naging ano mo yun, parang sa experience. Lahat ng mga hindi magaganda, again, pumupulot ka doon na parang, ay, dapat hindi ko to gagawin. Dapat hindi ako masyadong silosa. Dapat is, ganito pala dapat in terms of tiwala, in terms of time, in terms of whatever, lahat yun is natutunan mo doon sa mga nauna mong relationship. And thankful ako doon. Kasi ibig sabihin, it's okay. Yeah. Heartbreaks, nasaktan ka. Pero yun yung mas naging nagpatatag sa'yo eh. 'Di ba? Kung ano ko ngayon. Kasi alam ko na yung pakiramdam na parang taken for granted and whatnot, parang ganyan, yung mga babababaw na dapat is, huwag mo nang palakihin. 'Di ba? Kasi dati syempre bata ka pa, parang feeling mo isang maliit na problema pinapalaki mo. Parang ganun. So, ang dami. Ang laki nung difference. No? Ng, from your previous relationship up to dun sa current. No? Laking diferensya. Mama Pen, baka may sound ka na. Oo nga, nag-unmute na siya eh. Walay pa din. Oo. I'm Ako sure ang naman. dami niyang... Ayan. Oo. Disagree both doon sa sinabi ni Checo. Kasi for one, being in a relationship kaya nga masarap balik-balikan yung first kilig. Kaya masarap balik-balikan yung first kiss, first holding hands, and first everything. Maganda rin kasi na ito yung sometimes na nagiging basihan natin, sometimes na nagiging basihan natin of our standards, but technically those standards also shifts, and it changes over the years, and it depends on the partner kasi sometimes pareho kayong first time, sometimes mas mature sa'yo yung partner mo, sometimes naman mas mature ka sa partner mo, sometimes mas gusto nila yung may sakitan, sometimes ikaw naman yung may gusto ng may sakitan. But I guess what I'm trying to point out now is that when it comes to having standards, kasi what's the difference between Checo and us other three, including Matthew, is that si Checo lang naman yung married with kids. No? So, yung level niya ng standard talaga, nandun na sa may rurok akin na even until now, I would cherish, and siguro you may call me not childish, but childlike when it comes to being in a relationship. Because I always cherish those little things. I cherish those small notes, yung mga little nothings, sweet nothings. Siguro, even nga doon sa mga nothing sweet na cherish ko na rin Kasi nga, it depends on the level of relationship that I'm currently part of. Yes, for me, it really had an impact. Pero not only during the first kilig, but all in all, dun sa different relationships that I was part of. And I guess yun yung pinakamasarap lang of applying the learnings that you have gained. Tapos biglang marirealize mo lang at the end of it all, kapag nag-break kayo uli, bakit ginawa ko naman lahat ng mga natutunan ko last time Bakit hindi pa rin nag-workout tong relasyon ko ngayon? Kasi technically, there's anything, masarap lang, nagbabalik sa akin ng youth na thinking, mentality, mindset, and even feeling when I go back doon sa aspect of ano ba yung pakiramdam ko nung una ko nakatanggap ng love note, nung mga ganan. So, masarap lang sa pakiramdam. And gusto ko talaga marinig yung kay Raquel Parang hindi ko talaga siya naririnig. I think, yun just to follow up lang doon sa tinanong ni April Grace kanina.
of course, as people, we change naman in any relationship na pinagdaanan natin. Diba sabi nga ni Cheo kanina, when you were younger, ganito mo i-view yung relationship, different na ngayon sa older ka. And ako personally, yan yung isang, ito yung opposite naman yung sabi ni Checo na pwede namang tsaka na magjowa, like develop mo muna yung friendships. In my case naman, I had this mindset for a while na when I was younger, I wish I could have dated more. Kasi Yeah. kung mas marami akong heartbreak before, mas makikilala ko yung sarili ko in a relationship. Kasi recently ko lang nalaman yung mga attachment styles, yung mga childhood trauma na nagsurface sa relationship ko. So, if I would have dated earlier, siguro mas ma-identify ko siya as. But again, we have different timelines and I'm happy where I am. So, naalala ko nun, ang pinaka matinding heartbreak sa akin yung second. The first was kasi parang since naging long distance kasi, parang eventually nafe-feel na namin it will end eventually. Yung second heartbreak, dun talaga yung mahirap. And naalala ko yung sinabi ni Matthew sa akin nun is that when yung processing ko nung heartbreak was for him, sabi niya, there's some things na kailangan mong i-work out personally. Kasi kapag di mo siya na-work out, madadala mo siya sa ibang relationship mo. Which, nadala ko siya sa sumunod na relationship ko nga. And by that time, hindi ko ma-realize ano yung sinasabi ni Matthew na ano yung dinadalang trauma or what. Na hindi ko alam. So I didn't really work on myself between that and the relationship after. And yun nga, after nung breakup, nung third relationship, doon ko na-realize, oo nga, meron nga akong nadala. So, that's when I really started working on myself. And I was already nasa 32 na ako, 33 by that time. So, yun. So, I think in any experience, romantic otherwise, nandun parati dapat yung we need to ponder on the experience. Ano ba yung natutunan natin doon as a person, as someone related to someone else, di ba? Kasi otherwise, kung hindi natin iba-ponder, we'll go on a loop. So parang kailangan, kumbaga para kasing katulad, i-connect ko lang yung sinabi ni Stephen kanina na parang ito yung nagawa mong palagay mong naging kasalanan mo doon sa first, kaya sa second magi-improve ka. Pero parang ang yung purpose mo ng pag-improve is dahil dun sa nagawa mo sa other person. Pero parang mas maganda nga yung sinasabi ni Julie na parang yung i-workout mo, yung sa sarili mo, nai-improve mo. Parang ganon. Kasi kasi parang ang mangyayari, pero yun, guilty rin ako sa ganyan. Pero kumbaga ako kasi mas naka-focus ako doon sa yung pinaka naging realization ko is parang baliwala yung lahat ng pag-a-adjust mo kung based doon sa previous relationship mo. Parang much better ikaw as a person. Kaso kasi parang maganda naman talaga. Tama naman yung sabi rin ni Stephen kanina at saka ni Julie na parang let it happen. Pero siguro ano ba yung maganda kayang meron tayo during that time na na-experience? Kasi tingnan nyo yung sa inyong dalawa, exact opposite kayo ng realization nyo to now. So, kumbaga ako naman hindi, kumbaga parang sabi ko nga sa inyo, I think nasa matured na ako na thinking nung first ko. So, kumbaga parang marami pa rin marami ka pa rin, pero totoo yun na napaka-ideal. Pero parang nandoon ka sa dapat na yung sa sarili mo. Kumbaga parang wag mong babaguhin yung sarili mo dahil iyon yung naging pagkukulang mo doon sa first. Kasi baka naman, halimbawa, ano ba maganda example? Kasi parang yung second mo naman, hindi naman siya yung first. Kumbaga, maaaring exact opposite naman sila nung. So, kumbaga, baka hindi na naman mag-fit. Pero anyway, kumbaga, at the end of the day, hanggat hindi mo siguro nahanap yung pair mo, is doon ka laging
Kumbaga darating sa point na mahanap mo yung pair mo na magiging swak na yung swak na yung lahat ng yung, kasi halimbawa, ayun mo, yung una mong jowa is, gusto mo, chine-check-check ka lagi. Yung message ka, ba't di ka man lang nagsabi kung nasan ka na, yung ganyan. Di ba, Checo? Tapos, yung sa second mo naman, ginawa mo naman yon. Kaso yung second mo naman na relationship, ayaw naman yun Hindi ng na gusto. ganon. Oo. Oo, diba? So, That's a kumbaga good parang, point. oo, yun yung isang yung isa kong realization na you live to now, kung ano man yung relationship na meron kayo. At tsaka siguro yung isang, whether bata or matured na, is napaka-importante nung open yung communication. Yung kumbaga yung napag-uusapan. Kaso kasi hindi yun parang typical sa atin no, na parang hahanap tayo ng mga words na hindi tayo makakasakit. Pero Kaya kailangan ng crucial conversations. Go back to our Yes. episode on that. Yes, na-promote mo pa. Pero yun, doon nga papasok yung sinasabi ni Matthew na yung trauma. Kasi parang, hindi na ako magiging ganun kasi ayaw yun nung first jowa ko. So, kumbaga, dadalhin mo yun doon sa second. Pero I Yeah. think, darating ang lahat ng tao doon sa point na parang buo ka na as a person, tas para pag pumasok ka doon sa relationship is yun nga, swak kayo nung magiging nung magiging kapartner mo. So yun. Stephen, may sasabihin Okay. ka ba? Naka-mute ka? Ayan. Oo, hindi. Meron ako sasabihin. Actually, Sige. next part kasi natin would be realizations na supposedly no? Realization about our discussion for today. And I would just like to mention this to everyone that moving forward, supposedly today ang start, that we're going to have a segment in our weekly podcast wherein on a psychological and clinical standpoint, we're going to give some airtime from Doc Matt, and we're going to call it na Doc Matt Talks, wherein Doc Matt will be talking about yung psychological nung conversation, but since Doc Matt is not here, Doc Matt is the eating. next na natin would be realization. Pero kasi, eto, before we even proceed doon sa realizations na part, let's play a game. Very short lang, no? Ay, Let's game. play a May one-word pag-game? game. May kasama bang one-word puso dyan game. sa game? Hindi. One-word game. Gusto ko lang sabihin nyo yung first word that will come into your mind when I say the experience. Okay? So, we're going to start off from Julie, Checo, Raquel, and then me. Okay. Okay? Kasi ano yan? From youngest to prettiest. Okay? So, yun yung sequence. Okay. I like that. So, start is, okay, sasabihin nyo lang one word, Okay. We listen and we don't judge. One word Okay. lang. Sasabihin ko yung experience, sasabihin yung one word. Okay. First kiss. Julie. Memorable. Ang tagal! Ako muna. Memorable sa akin. Sino sa susunod? Checo. Kilig. Ako, ang hirap na. Memorable na rin lang. Wala daw ulitan. Wala Sabihin ko nga rin ulitan? sana, memorable eh. Ang hirap naman. Siguro, one word, no? Parang, ano ba yan, yung nagulat. Okay. Surprise. Shocked. Ano? Surprise. Okay. So, yan. Okay. Ikaw. Ako, basa. That's how Basta. I felt. Okay. One word. Basa. Okay. Okay. First love note. Thankful. First love Love note. note. Thankful. Kilig ulit. Ba yan? Bawal ka ulitin eh. Ako, unexpected. Oh. Ako, ayokong ulitin, pero talagang kilig yun sa akin yung one word ko doon. Siguro, sige, kung walang sige, ito na lang. Gano'n na lang yung sa akin. Wala akong one word.
Okay. First, ito na ha. Tatlong tanong lang naman eh. First sex. Masakit. Yun siguro yung memorable. Oo, memorable na rin ako. Pero gusto kong balikan yung sa sulat-sulat. Kasi naman nung Ayaw nga. panahon Sige, natin, gusto ko rin malaman yan. yung panahon kasi natin, hindi naman, wala pa tayong cellphone noon, diba? Yes. So parang talagang kaya nakakakilig kasi yung ramdam Yung na thought. ramdam mo yung emosyon ng tao na nagsusulat sa'yo. Kasi talagang, ba sa stationery, ang haba-haba pa, no? Wow. Ang Pati dapat ano pertaining yan? Ha? Pati ano yan, kumbaga, creative. Oo, Oo. nakakatuwa. Kasi talagang, ibig sabihin, nag-spend siya talaga ng oras, di ba? Para isulat niya yon. So talaga nakakakilig. And at the same time, ma-appreciate mo na binibigyan ka ng sulat. Kasi nga, bukod sa mano-mano yon, di ba? Wala pang computer no, napiprint mo lang. Meron pang gagandahan niya yung sulat niya. For sure, hindi lang naman yung isang draft lang, di ba? May Totoo. bura-bura pa yun. Uulitin niya ulit yun, for sure. Ano ba yun? Yung parang ibibilutin pa yung yung love letter. Ganun ba yun? Ano ba yun? Checo? Direct na binigay sa'yo or pinaabot? Ay, may ba? Okay. Direct na binigay sa'yo? Merong nagpaabot, merong iba-ibang forma ng love letter. May nakalagay sa, di ba sa CD, sa, ano yun, sa Cassette tape? Cassette tape, parang ganyan. So, talagang, Paki-validate na lang po. Paki-DM po kung sino yung mga sumulat sa ayoko na Cherry po Lips. di ba ba? Eto Pero lang nakakatuwa ha. yung mga gano'n. Sana maibalik nga yun eh. Kasi mas nararamdaman mo doon yung sincerity nung Pati yung tao. effort, Kasi nga sa no? effort level and what. Personally, Yeah, I still do love notes until now. Kasi Yeah. parang pagka So- ginawa mo yun sa ngayon, kumbaga parang super effort pala. No? Yeah. Kasi nga, parang out of the convenience of technology, nakakalimot na tayo sometimes ng mga ganyan. Kaya nga masarap palaging balikan yung first kilig eh. And with that, no, gusto ko kasing i-piggyback yung sinabi ni Checo wherein she said na yung pag-e-effortan, yung sulat, ano ba yung isusulat. Kasi kailangan isipin niya ng mabuti yung words na gagamitin niya. Pero on top of the words, ano yung ballpen na gagamitin niya? Yung may amoy ba o walang amoy? Kasi may amoy yan eh. May mabangong tinta, may mabangong glitters. Panghihingi pa ng stationery. ganyan. Yung stationery, that's correct. Pati yung pagfo-fold. Kasi di ba may I love you fold? Di ba? So pati pagfo-fold nung love note, aaralin pa niya yun. Paano ba yung maraming yung parang gagawa siya ng parang heart na fold, yung parang I love you na fold, meron naman din yung parang, anong tawag mo, basta yung multiple folds na parang open here first. And then, proceed to number 2. Proceed to number 3. Pero di ganun si Cherry Lips, oh. Hindi, nakwento lang. Nakwento na. May kwento lang. Pero nakakatawa sa mga nakikinig ngayon. Yun po yung sa panahon nila Stephen, sulat talaga. Hindi ka makarelate. Hindi makarelate. Sa edad talaga natin, sulat talaga. Hindi, actually, natutuwa nga ako sa mga kwento nyo ngayon. Na-appreciate ko tuloy yung pagiging sincere nyo noon. Kasi kami talaga ngayon, with the advent of Messenger, with the advent of technology, ang hirap talaga. Tapos emoji na lang, ang papadala pa sa'yo, eggplant at saka splash. Ganyan. Emoji. Anyway, so, it's already 13 minutes past 1 hour of our conversation, and I'm really happy. I'm really happy with the flow. Kahit na technology struggling ako talaga dito ngayon. But maybe we can proceed with our realizations on those learnings from the first kilig that we can share. Kasi moving forward, we would really love to. At sabing gano'n ni Foy Lacuesta, may isa pa. Ang ayaw tumigil nitong April Grace de Ocampo Lacuesta na to. Yeah, pagbigyan natin. First live natin eh. Hi, Foy. Nice to sabi meet niya ganun. Call her Foy. Yan. Foy. Puy? Ano yan? 2 inches lang yung tao na yan. Pero mabait. No?
Kaya-kaya pala to. Joke lang. Joke lang po. So sabi Ulo ni ka, Foy, Stephen. since you are all middle-aged na, what can you advise sa mga kabataan na going through puppy love or first love? Ako isasama ko lang sa realization ko siguro yan. Oo. Ako din eh. Actually, gusto ko nga maging part yan ng realization ko now and I wanna start it off with. Siguro magandang question yan to kick off our realization. And Foy, thank you so much for Okay, your question. Salamat. All of your questions, Foy, had been very spot on. So thank you so much. Totoo. Join ka next week, ha? Attend ka uli. Foy, sasapakin kita kapag hindi ka umattend. Anyway. Pagbabanta. So anyway, siguro to start it off, it's always about consulting your elders first and foremost, not only friends. Kasi ang normally na tinatakbuhan ng isang first timer sa relationship would be their friends. Automatic yan. Best friend niya, BFF niya, pero seldom yung magpupunta sa parents niya or kapatid niya to ask for advice. And I think it's kind of normal for people because mas nahihiya sila, may certain sense of hiya. Pero again, to answer the question, I'd go to that. Pero even before that, siguro I'd consult God first. Siguro, if there's one thing that I've missed out a lot is to really pray for the partner. Whether it's the first or the succeeding. Kasi, I mean, very limited lang ang alam ko as a person. Pero I know that there is a higher form of being, and which is God, ultimately, na who can provide me everything. Bago ko pahilingin, alam ko na kaya niya nang i-provide or something meron na siyang naka-in-store for me. So if not to bring the person, at least pray for, and kasi dalawa yung magiging prayers ko dyan First is, bring me someone, di ba? Pero before even asking for that, siguro ang prayer ko would be, prepare me so that when that someone comes, I'm ready. And then I'll ask advice from my parents. Kasi medyo mas, wholesome yung approach. Then I'll approach my best friends. No? And I guess yun yung bagay na kulang for people who are really starting into getting into a relationship. Yung faithful guidance from God and then from their parents, or kasi palaging dun tayo sa close friends kaagad na consulting. So it's all about, for me, consulting. And syempre, consult mo na rin sarili mo. Baka mamaya binigyan ka ni God, nakalimutan mo sabihin ayaw mo ng bungi. Ang nabigay sa'yo bungi, papupustisuhan mo pa na lang. Ganon. So, but anyway, yun I guess yung realization ko on my part na most of the time, we lack that vulnerability or that humility to ask for guidance. I love that. Salamat. Sige. Next? For me naman, yung mindset na nothing is set on stone, na hindi mo alam ang mangyayari bukas. So, always be on the present na ano yung experience, ano yung itinuturo na experience sa akin. Kasi yung sinasabi nga ni Peko kanina, when you're young, mapusok ka. And there's always consequences ng mga actions natin. So, always be on the mindset na kung ano yung ginagawa natin ngayon, be present on that. Kasi may repercussion sa future mo. Again, hindi ko dinidisclaim na, kasi again, may mga friends nga tayo na yung jowa niya nung high school, sila pa rin ang nag-end. Meron namang after 20 years, hindi sila nag-end. It's a case-to-case scenario. Yeah. Diba? So, yung experience, to use the experience to learn about yourself, I think is the one thing na constant with any relationship na mapupuntahan mo. Yung for me, again, I've never been in a puppy love stage
na super nabaliw in a way nung high school or what. Kasi, again, very late bloomer. Pero if I would go back to that stage siguro, yun, na hindi ako magiging mapusok if I could do that. Mahirap gawin, pero siguro ganun yung gagawin ko. Ako na yung sunod. Wag si Cherry Liz na huli para siya din mag-close. So, yung sa akin naman, parang ang pumasok kanina rin sa isip ko, since one word siya. Pero siguro I will make it two. Enjoy the journey and parang be responsible doon sa kumbaga whatever actions or kasi totoo yung sabi ni Julie, no, parang di mo alam yung bukas. Parang kumbaga, Hindi kaya 2 words yan, ang dami na niyan. Kaya nga, sa sunod na explanation, di ba kasunod nga realization, partida niya wala ka pang video, ang daldal mo. So going back, siguro ako yung tumimo din sa akin is yung even nung high school. Yung sinabi nung tatay ko, basta wag kang uuwi at tatawag, tatay sunduin mo ako rito sa presinto. Kumbaga parang very pero talagang tumatak sa akin yun na parang maging responsible ka sa mga actions mo. Regardless kumbaga parang totoo naman, siguro, syempre, yung kumbaga yung age natin ng sana alam ko na yung time na yun. Kaya nga ang ko is i-enjoy yung moment, kasama na doon yung be at the moment, pero at the same time maging responsible ka, meaning i-own mo kung nagkamali ka doon sa na yun, parang i-own mo yung pagkakamali na yun and then mag-move forward ka. Kasi at the end of the day, kumbaga parang totoo din yun na parang surround yourself ng mga taong truly na nagkikare sa'yo or nagpapahalaga sa'yo. Pero sometimes kasi, ang hirap mo rin sabihin na gano'n, no? Kasi minsan kapag andun ka sa kilig gano'n, di ba meron daw dyan na bulag sa pag-ibig, parang gano'n, na parang hindi mo na alam kung ano yung tama sa mali. So kaya, yun na nga lang, talagang enjoy mo yung journey at maging learning at hindi ka ma-stuck doon sa kung may malaki ka kumbaga as na-enjoy mo, nagkaroon ka ng pagkakamali doon sa wag mo na i-regret. Parang mag-move forward ka na lang and gawin mo yun na mag-improve ka sa sarili mo as a person. So yun. So ikaw na, Cherry Liz? Sige, ako is, balikan ko lang yung sabi ni April Grace, no? Ganda ng mga tanong niya eh. Pero to answer lang yung sabi niya na what can you advise sa mga kabataan na going through puppy love or first love? Siguro plus one sa sinabi ni Raquel, you enjoy it, right? Pero as much as possible, you also involve your, siguro, parents, no? Pero kasi nga sa akin, for me, kaya ako nasabi naman yung sa unang-una ko sinabi kanina na nagsisimula tayo na as much as possible is you enjoy yung high school life talaga muna. Enjoy with friends, parang ganyan. Kasi talaga sobrang bata pa eh. Pero kung nandiyan naman yan, you enjoy it and then as much as possible you involve your parents. Kasi ako that time, kaya siguro din parang masyado limitado din. Wala rin ako masyadong kasi hindi rin alam ng mom ko. So it's a secret. Parang relationship. Parang ganyan. Nalaman na lang nung pagka-graduate na lang. Parang ganyan. So, parang hindi rin magandang, kaya ako sinasabi yun, kasi for sure, hindi naging happy yung mom ko na naisikreto yun sa kanya. Di ba? Na parang syempre, ang bata mo pa, expectation is mag-aral ka, tapos bigla-bigla, nakikipagrelasyon ka, ganyan, di ba? Parang gano'n. Pero good thing naman, it's, mabait naman. So, maganda naman yung naging namin, direction namin. Hindi yung katulad kami ni Stephen na parang hindi pa kami mag-jowa, ginagawa na yung mga bagay na hindi dapat gawin, parang ganyan. So, nothing against the person, parang ganyan. And siguro to add lang din dun sa realization is, siguro walang regret, right? Lagi ko naman sinasabi yun sa mga previous episodes natin. Pumulot tayo ng aral, no? Sa mga sitwasyon, lalo na yung mga hindi magaganda. Yan, yung mga heartbreaks, parang ganyan. The trauma from those heartbreaks, parang ganyan. Kasi mas dun yung matututo ka eh. Yung happy moments mo,
for some reason, hindi mo naman siya maaalala talaga yung feeling. Not until nandun ka sa feel, na sa moment ka na masaya ka. Tama ba? Nag-agree ba kayo doon? Yes, yeah. True, Totoo. true. Diba? Parang pero yung sakit, kahit wala ka naman nararamdaman, pero parang pag naalala mo siya, parang nasasaktan ka pa din. Diba? Kasi mas ma-intense yung emotion, mas malungkot, parang ganyan. Kaya parang mas tumituloy mo yun sa atin eh. The sakit moments, the pain, the trauma, diba? Lahat and everything. And then you learn from it. So yun yung sinasabi natin. Although wala naman kasi talagang one fits all eh. Right? Na parang, ito kasi yung, ba yung sinasabi ni Raquel kanina, dito kasi dapat lagi ako nag-check dito, parang ganyan. Dati kasi, sa before ko, hindi ko siya chine-check, nagagalit sa akin. Kami ngayon kasi kay Carmelo, sa husband ko now, and I'm very, very proud and they really know na I love him because yung trust ko sa kanya, magkasama kami o hindi, nandoon. 'Di ba? Napag-uusapan namin lahat ng maliliit na bagay. Before is, sa previous relationship mo, may mga times na parang, nananantya ka pa kung kailangan sabihin ko ba to, baka kasi magalit siya. Dito hindi, kung magalit ka, di basta sinabi ko. Kumbaga hindi namin nililimitahan. Of course, syempre alam mo pa rin naman yung boundaries, like, di kami kasi nagmumure. Yun yung gusto ko dito sa family namin. Di kami parehas nagmumura, di kami palamura. So, that's something na talaga out of the equation na. Pero, kahit magkaaway kami, magkagat kami, never kami nagsalitaan ng masasakit. Never kami nagkakaroon ng physical interaction, parang ganyan, manakit, parang ganyan. So, lahat nung nangyaring hindi maganda before, syempre, may natututunan ka doon. And at the same time, doon sa now ko, since ako lang naman yung experience ko as may asawa talaga, ina-apply ko yun. Yung mga natutunan ko na parang, dapat hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag din naman. Parang ganyan. Kasi ako, I always remind Carmelo rin naman, parang ganyan. Pero alam namin sa isa't isa na tiwala ang pinaka-importante. That's one. Open communication, no? Hindi talaga dapat mawawala yon. And you involve your lahat. Hindi po pwedeng, pag magka-relasyon kayo, lalayo ka sa mga kaibigan mo. Meron ako kakilalang ganun eh. Yung nilalayo ka sa kaibigan kasi parang, ba't mo sinabi sa ganito? Ganyan, ganyan. Hindi mo ba naiisip na parang yung mga kaibigan mo, best friend mo, kadugtong na yan ang pusod mo eh. 'Di ba? So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, yung partner mo lang or yung asawa mo yung kasama mo. Parang ganyan. Meron ka talagang circle of friends na maliit lang naman yon na dapat na iniingatan ko. Pero ang sa akin lang, alam din dapat ng partner mo yung importance nun. 'Di ba? Meron ka ring family at the same time. Although meron na kang binubuong pamilya or binuong pamilya, pero since maganda yung relationship namin ng husband ko, walang kaso sa amin yung tumulong sa family namin, parang ganyan. So yung gano'n, yung involvement ng lahat na hindi lang sa inyo nakatali, parang ganyan. And yun yung mga natutunan mo. And siguro at the same time, I'm very lucky, I would say na nahanap ko yung the one. Parang ganyan. And I'm very, very thankful, no, kay God. Kasi, and I'm hoping na I'm wishing everyone sa lahat na nanonood, no, especially yung mga nasa first love or puppy love, no, and then my experience yung first heartbreak, I would say na it's not the end of the world. Parang hirap mag-isip ng one word lang eh. Isang sentence. It's not the end of the world. Marami ka pang matututunan. You learn from it, endure it, parang go through that pain, learn something from it, and definitely I would say, nasa age na kami ng ganito, no? 2 decades ago. Pero nandito pa rin kami. Ibig sabihin, kung nandito kami, nakayanan namin mag-go through that pain or pains, no, or heartbreaks, hindi madali. No? I will not say na madali. No, it's not. Definitely it's not. As in talaga yung pain na parang, hindi naman siguro kasing ng grief, pero may pain talaga. You go through it, feel it, and then you move on. No? And then surround yourself with friends na makakatulong sa'yo para mag-grow and praying, of course, hoping na makita nyo talaga yung right person na magiging partner mo for life habang nabubuhay ka. Parang ganyan. Ayun lang. Thank you. Yung realization ni Checo, pang buong love month na mga topics na natin. Oo nga eh. So, oo.
Oo. Parang may, sinakop niya na Day, hindi lang Stephen, parang may malaking Advance na kasalanan yun. kay Carmelo. May malaking kasalanan yan. Kaya kung Wow. baka, At, sige, pero go. damang-dama ko yun eh. Damang-dama ko na kinover niya na lahat nung pang-realization sa buong Love Month. But anyway, thank you so much, Julie, Checo, Raquel. And dahil nandun ako sa point of thanking you guys, I would also like to thank yung mga sisters natin who were able to chat in with us and those who were able to comment doon sa ating post sa Midlife Crisis page and community wherein we posted yung teaser. I would like to thank, of course, first and foremost, si Nympha muna because she's the first one who commented doon sa ating page. So, thank you so much, Nympha. Irene Thank you. Abad, thank you so much. Thank you. Honey Mascarina. At nag-plugin siya ng punta na kayo sa Umami. Anli Sangyup, dyan lang sa may barangka. Also, Leia Santos Cayetano, thank you so much. Anne Austria. April Grace de Ocampo La Cuesta or Fuy La Cuesta, thank you so much for your very spot-on questions. Karil Madeline Mares. Ayan, meron siyang laughing at saka crying emoji. Also, Menchi Mengito, thank you so much. Thank you everyone. And just again, hopefully, if Doc Matthew will be able to join us next week for our next episode, he will also be able to share with us his psychological insights para sa kanyang segment of Doc Matt Talks. And speaking of next week, the next week's episode will be focusing on compatibility tests. All right? Compatibility in relationships. So, watch out for that. We're going to really talk about those stuff also. So, katulad nga nung ginawa ni Chekong realization, parang sa haba nung realization niya, kinover niya na rin pati compatibility. Pero I'm sure may madadagdag pa siya for next week. I'm sure meron pa siya madadagdag for next week. Any other pasasalamat from you guys? To George, as usual. Yes, Of course. thank you, George. And sa lahat naman nanood din, si Ariel, Menchi, Oo, April thank Grace, you. Beshi. Sino pa ba? Thank you, Badot. Hindi ko nakikita Hello kay yung mga Batut. nanood eh. Shout out ko daw siya. Si Bel. Hi, Bel. Honey. Thank you sa lahat ng nanood ng live at Yes. na-appreciate natin yung yung nag-engage doon sa chat kasi yun naman yung mas maganda no? Yung nakaka-interact tayo with the sa mga ka-sisters natin. True. And don't forget to follow our page and our social media, Facebook Midlife Crisis, Spotify Midlife Crisis, YouTube channel Midlife Crisis. Yes, pati yung mga previous episodes natin naka-upload Ayan, so, sa ating yes. YouTube. Yes, Stephen. Speaking of previous episodes, I would just like to inform our audience, our sisters, that for episodes, if I'm not mistaken, 6, 7, and 8, you may watch the full episodes in YouTube. We will not be uploading them anymore in Spotify and Facebook para hindi na kayo mag-marathon. If you want to go on a marathon, YouTube channel is still available. So, please watch it there. The YouTube channel, it's found here, dito sa ibaba ng live ngayon. Or, you can actually visit the page and, Midlife Crisis, you know the drill. Thank you so much. Fuy La Cuesta, Thank you did a you. wonderful job by asking those great questions. Sa lahat Yes, na sumali sabi sa ko, atin, thank you. 200. Yes, Thank you. announcement lang. Sabi ni George, i-upload na daw yung episodes 6 to 8. Yan. Okay. Thanks, George. I-upload tonight. Sorry. Oh, thank you, George, thank you so George. much. Good night. Good Wait, night. hindi ba tayo mag-smile para Ay, hindi sa pa. ano natin? Saan? Wala si Matthew next week pa. Saan pa? Saan? Ay, oo nga. Ulitin na lang natin Pinapakaabangan next ko week. pa naman si Matthew. Oo nga, yung kanyang doc advice, no? Oo nga. Hindi natin papakawala next week. Okay na. Bye! Bye! Bye!